mo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ang mamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Thank you, Lord Jesus. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ang mamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ang mamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. At sa ating pagsimula ng ating gawain, hayaan natin na tayo po'y muling buksan ng panalangin si Pastor Robert Gilan. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa hapong itong muli kami ay magkakatipon upang mag-aaralan Panginoon. Inanyayahan po namin dakilang Diyos ang Banal Espiritu, ang siyang patuloy na magturo sa amin ng bawat tatayo, dakilang Diyos. Bigyan mo siya ng inspiration Panginoon upang ang bawat nakikinig ay mapakinabangan namin sa ikalalago at ikatitibay ng bawat sa amin. Maging man ang local church na aming kinabibilangan ay mabigyan din ng kasaganaan na mensahe na aming nakuha ngayong hapon, Lord. Tinatagubilin po namin, Lord, ang aming mga gagawin ngayong hapon at ikaw po ang mag-control sa bawat isa. Hayaan mo ang bawat isa ay magkaroon ng kagalakan ayon sa mensahe na ipapaabot mo sa amin ngayong hapon. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Thank you. So tayo po ay muling dadako sa ating pagtatalakayan at dito pa rin tayo sa sa church order, no? At meron tayong yung unang nakakasala ngayon ay si Pastor yata, nagkakamali Pastor Ray. At sino ba yung iba na sususog pa dito? Kasi kung sakali na matapos natin ito, lahat ay mapagbigyan na po na nakapagpahayag. Ay lilipat tayo sa ibang si Pastor Ray, Pastor Tumar, Pastor David, ikaw pa, kasama din doon sa susug, church order pa rin. O lalo bang iba para may natin? Kasi ang gagawin natin para mas mapadali,
Dahil kumbaga itumbukan tayo sa pagtatalakay natin dahil hindi masyadong kumbaga ay malaking issue yung church order na yan. Gagawin natin, tumbukin na natin agad yung gusto natin sabihin para at least makausad tayo din sa ibang paksa dahil sayang naman na nandiyan po na alam ko mayroon din kayong mga nakahandang presidential parties, mga ibinigay natin agenda. So yung siguro ay may bago kayo ibigay kay Pastor Ray, kasi isa din ito sa dapat, siguro kanina nasabi rin tungkol doon sa kung ilan ba yung pastor sa isang simbahan, okay na yata na natats na yung kanina, okay na yun. Oo. Tapos natats na ba rin yung tungkol doon sa yung mga palipat-lipat, na hindi pa rin natin yun. Kaya ko sinasabi ito para kahit paano, ito mga nakapila natin masagin nila kahit paano. Kumbaga ay mabigyan din ng kahit konting background yung kung paano yung tungkol doon. At saka yung isa pa, yung halimbawa tulad nga nito, bawat December at saka yung November 1, meron tayong mga schedule na fellowship. O, isa rin sa maganda siguro sabihin natin, yung tungkol doon sa, halimbawa, nagmi-meeting tayo, nagbubunutan ng mga preacher natin sa meeting. Ngayon, yung ibang pastor kasi, pupunta lang kapag oras na kailan magmimisahe lang. Yung point ko doon mga kapatid, ano ba yun? Nasa order ba yun? Yung ganon. Kaya nga, i-ano natin, kung medyo daanan din natin ng konti, kasi kahit mga maliit na bagay, kung hindi natin ito nabibigyan ng pansin, nagiging dahilan para hindi magiging maganda yung, di ba, sana kung mayroong, yung sinasabi natin, valid reason. Yung talagang, kumbaga, ay may dahilan talaga na kumbaga nangyari na bakit. Pero kung bawat fellowship, puro ganun ang ginagawa, ay medyo question na po yun siguro. Kaya ito ay inire-ready ko lang ito, binubuksan ko lang kasi hindi naman ako nag-present para yung mga nakasalang natin preacher, kahit pa paano, masagi natin ng konti. Oo. Yun, doon, kumbaga, hinahanay ko na mabuti dahil papasok tayo doon sa ganon. Yung sinasabi ko muna ng fellowship. Tapos, yung isa pa, yun nga yung pinakita ko na yung tungkol doon sa nagbunutan, tapos nakipag-isa na talagang magbibigay doon sa fellowship. Ang nangyari ay hindi ganun ang, kumbaga, pupunta lang siya para mag-praise, pagkatapos uuwi na siya, ay medyo dapat ay natin yun. Tapos, yung isa pa, nasa order ba din yung halimbawa ay pupunta ang isang pastor tapos hindi kasama yung congregation? Ayan, yun yung mga punto na, yun nga, sinasabi ko kasi, kahit mga maliit lang na bagay, pero dapat tingnan natin. At yung isa pa, yung sa fellowship pa ay doon natin natin ang mga doktrina natin. Ayan, yan yung mga, kumbaga, kasi ang hinahanap natin, kaayusan nga church order hindi lang sa loob ng local church, kundi sa kabuuan. Dapat dalhin natin yung order kung ano yung talagang tamang bagay para sa kaayusan gawain. Yon. At yung isa rin po na gusto ko pong isa pang dapat ay iyan natin, halimbawa, magkakasama tayo mga pastor, may kanya-kanya tayo simbahan. Yung tupa natin ay ating kumbaga ay gusto natin sila ma-encourage, mabigyan po ng higit pagkadalakan sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya ang minsan ginagawa natin, bukod doon sa mga pagkakataon, wala tayo sa ating simbahan at nag-i-invite tayo ng mga pastor para mag-group sa ating simbahan. Di ba, ganyan yung ginagawa natin? Kahit nandiyan tayo bilang pastor, gusto natin minsan yung ating mga kapwa-ministro, ma-invite din natin sa ating mga simbahan. Ngayon, ang ibig kong sabihin, halimbawa, na-invite ako sa simbahan ninyo. Pag ako ba ay na-invite nyo sa simbahan ninyo, kung ano yung doktrina ko, yun ang aking ay, nasa order pa rin yun. Sana ay kasi sa totoo lang po, gusto ko po na mag-invite talaga ng mga magiging kapatner natin sa para papalago
ng ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero sana po, dahil di ba, alam naman natin yung ating mga tayo. Lalo pagdating sa kung ano yung mga doktrina ng ating pinag-usapan dito, kaya may meeting tayo. Pero dapat po, mga kapatid, kapag halimbawa, hindi pa tayo nagkasundo sa ganong pananaw, at naimbitahan ninyo ako doon sa inyong congregation, dahil iba yung itinuro mo at iba yung pananaw ko doon sa pinag-usapan natin, siguro mas maganda po na hindi ko dahil yung pananaw na yun. Bilang pagrespeto at gusto ko makatulong para higit pang mapalago o mapalakas yung mga kabatiran. Kasi ang magiging resulta kasi mga kapatid, kahit sabihin natin kasi ang pinapakain ko halimbawa ay puro adobo. Halimbawa adobo. Bigla ngayon na sinalangan ng ibang pagkain. Magandang pagkain niya, pero hindi siya sanay pa doon. Hindi siya magiging masaya. Sana nakuha yung punto ko tungkol dito para magiging maayos ba yung ating samahan, yung ating pag-ibig sa Panginoon, at lahat tayo ay nagkakatulungan para higit pa mapalago yung gawain ko na ating Panginoon. Yun yung mga point na sinasabi ko. Parang inaano niya yung mga pastor, parang gano'n. Oo. Sige, yun po, yung inano ko lang po ito, binuksan ko lang po ito, para alam ko na yung mga pag-present pwede nyo masagi alin na doon, at mabigyan po natin ng medyo tamang direction yung mga bagay-bagay na ito. Okay, sigparapan po natin ating Panginoon at ibibigay po natin yung pagkakataon sa ating Pastor Ray. Amen. Salamat po, Pastor. Una, hindi naman doon ako sa one, pero gusto ko mag-invite din. Ang meeting talaga sa akin na napagkasunduan na po namin ay May 25. Since nabanggit po nila Pastor Hill, na meron po kasabay na anniversary, May 25 sana. Sabado po yun. Kaya lang, ika-cancel ko po yun. Ngayon, ang prepared ko po ay June 12 na lang po. Opo. June 12 po yan ay wala pong pasok yan. Opo. Ayaw nyo? O, di ba? June 12. Hindi ko alam kung Wednesday ito. Sa NDCN, kay Pastor Ray. Invited po kayo lahat. Magdala lang po kayo ng baon nyo. Lalo na yung malakas kumain, Pastor Mark. Pastor Mark. Ito po yung contact number ko, 0947-106-0878 po. Yan po. So, ako po, kagalakan ko talaga na maging kayo lahat kayo. Punta ka. Pag tinanong mo ako doon, at kayong dalawa ni Pastor David nagtanong kung saan yung lugar, pag nasa lugar na kayo, sabihin niyo lang Pastor Ray. Tapos sunod, ilag lang kayo. Hindi, joke lang. Ako masaya ako sa... welcome po kayo lahat, June 12 po. Kahit cleansing pa kayo, changing kayo, o cleansing pa kayo, welcome po kayo lahat doon sa... Hindi po, joke lang. Parang welcome po kayo. Sa abot po ng mga kaya namin ay gusto namin mag-serve sa kasama natin sa gawain ito. Hanggang dito gusto ko makasama ko kayo hanggang sa susunod na panahon. Amen. Siyempre, yun lang naman natin ay after. So, maliwanag po yun, June 12, kung sino po. Pastor Magellan, sana maka-attend ka para maka-fellowship. So, gusto ko pong pwede bang drawing lang ako? Total, ang dami niyo nang ikinote na ang gaganda ng mga quote niyo eh. Una,
ay, pwede po, Pastor? Pwede po? Drawing lang ako. Ang usapan natin ay 5 volts. Saglit lang po ako. Tapos, local, church. Lagay ko po ito, pangatlo. Body of Christ. Mystical. Lagay ko na lang po. Drawing lang po ako. So, ito po yung pinag-uusapan natin. Sama po ito sa sa topic natin. Okay. Drawing ako ng, ano lang ito drawing ko lang ito na, lagay ko ito ng local. Okay. Alam natin, ang headship niya ay pastor. Okay. At ito, meron tong congregation. Tama po ba? Okay. Sa local po, nandyan yung, isingit ko na ito. Nandyan yung 5-fold na gift. Nandyan yung teacher, pwedeng evangelist, sa local, pastor, local po yan. I-divide ko po ito. Ano magdadrama ko na ito Pasensya na kayo. Guguluhin ko lang na konti. Guguluhin ko lang na konti. Drawing na ako tapos na ako nito sa usapan nito. So ito po ay local, no? Dito naman po ako, drawing ulit ako na ito naman po ay ang head natin, alam natin, ay Christ. Okay? Pag sinabi ko pong body, ito po ay mystical. Or, wag ko munang tukuyin to. Body, tayo, as mga pastors. So, sino yung head natin? Meron ditong gift ng pastor. Tama po ba? Sa body, body ito. Teacher, evangelist. Hindi ko man po, pasensya na kayo, hindi ko siya, hindi kasi ako, linya o magkakasunod. Pero alam ko naman na naiintindihan niyo ako dyan. Pastor, evangelist, apostle. Ito po yung consist ng 5-fold. Tama po ba? 5-fold. So sa body, meron mga pastors, may gift din ng teacher, may gift ng evangelist. Amen? So ngayon, ang usapan kanina yung isang brother, kung teacher ba. Pero sa akin, ang isang drawing muna ako ulit. Gagawa. Wala na ba? Tingnan ko lang. Tsagaan nyo lang po muna ako, drawing lang ako, hindi na ako magpapaliwanag. Okay. Masinin niyo po ito local. Ito ang body. Drawing po ako ng isang malaki. Lagyan ko na symbolize ko ng headship. Okay. Pag ito, binuo ko na, tatawagin ko itong mystical body. Etong kwadrado, 4 corners. At dahil ang head natin lahat ay si Christ. Alam natin yung pattern, God, Christ, man, woman. Ngayon, yung usapan natin dito sa local, meron tayong kanya-kanya meron tayong mga gift yan. Teacher, yung iba. Maraming teacher si Pastor, Pila. Pwede din yung mga evangelist yan. So, gift yan sa local. Pero pag usapin ng body, ay merong mga ginagampanan ito. Minsan, makikita mo itong nagsiset siya. Kasi sa 5-fold, sa tingin ko, isang explanation, wala na po tayong major. Major prophet. Isa lang yan . Ang
major prophet ay si Barbara. Ngayon, pag sinabing fivefold, yung prophet doon, may explain na natin sa sinasabi ni Barbanam na preacher. Kasi wala sino bang major prophet ngayon. So dito sa loob ng local church, may mga preacher dito. Pero siyempre, ang head nila ay yung pastor. Okay? At yung pastor, siya nakakaalam kung sino yung mga teacher doon. At siya rin na mag-a-appoint. Yung mga deacon doon, sasabit talaga lahat sila dito sa head nila. Hindi sila pwede umangat. Kung bakit nagkakaroon ng teacher, kasi pag nag-preach ang pastor, ano papakain lang naman, kung ito walang message, ano ba, fresh na fresh tayo, no? Wala tayong ibang pinagkukunan. Kung itong pastor, siya lang ang pinagkukunan ng lahat ng mensahe ng teacher. Hindi siya pwedeng sumalungat. Hindi siya pwedeng umangat doon. Kasi sabi ng prophet hindi siya pwedeng tumaas doon sa level ng kaispa ng teacher. Aabang siya doon sa pagpipreach ng pastor. At kung teacher siya, hihimayin niya naman yun. Maliliit, hihimayin niya yun. At kung evangelize siya, pag humayo naman siya, meaning, iisa din yung mind niya. Ito lang yung mind niya, yung preaching niya. Sa lahat ng nandyan, sa local church, sa subject dito. Kaya lagi sinasabi ng prophet na yung headship doon, yung absolute doon, lahat doon, yung authority, yung lahat ng overseer sa pastor. Amen. Okay? So, lahat yan. At siya, pumipili din siya ng mga teacher. Pumipili siya ng mga gagawa pag wala ang pastor. So, yun sa local church. Pero pagdating sa usapin ng body, pasensya na kayo kung pag usapin ng body, sa pananaw ko lang ito, pag usapin ng body, sa ministers meeting, ang pag-representin ko lang dyan ay yung mga pastor. Pastor lang. Pastor. Kasi, yung mga pastor dito, isa lang ang head namin, si Christ.